bilang pagpapahalaga ng pamahalaan sa mga OFW na kasubaybayang gobyerno sa kapakanan ng ating mga kababayang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Para sa detalye, balitaan mo kami, Alvin Baltazar. Yung naging employer ko, sinasaktan ako, hindi ako pinapasweldo. Tapos yung pagkain namin talagang wala. Hindi siya nagre-release ng pagkain namin, kundi yung kung ano lang natira nila, yun lang ipapakain sa amin. Delay na yung sweldo namin, siyempre kailangan na dito sa Pinas. Tapos yung hindi kami masyado pinapakain doon. Sa beses lang kumain, tapos sinasaktan pa ako ng amo kong babae. Ilan lamang sila sa napakaraming mga Pilipino na nagtiis sa ibang bansa upang hanapin ang kapalaran sa pag-asang maibibigay ang magandang buhay sa kanilang iniwang pamilya dito sa Pilipinas, pero nagpasyang bumalik dahil na rin sa hindi magandang karanasan. Ito ang isang bagay na pinaghahandaan ng OWA sa gitna ng iba't ibang mga problemang kinakaharap ng ating mga Pinoy workers abroad. Punto ng OWA, hindi lang sa pre-employment at on-site employment sila nakatutok para sa mga OFW, kundi pati ang pagbabalik nila ay pinaghahandaan ng ahensya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng livelihood program sa mga ito. Sinasabi natin, man panghapong buhat o employment. Darating din at darating ang panahon na kailangan silang bumalik. At sila ba ay nakakuha na economic gains, no, doon sa kanilang pagkatrabaho sa ibang bansa. Yun ang paghahambag natin sa ating mga OFWs. Sinabi ni Administrator Dimso na sa 22-point agenda na inilatag ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III para sa kanyang 6 na taong termino, 11 rito ay pawang may kinalaman sa kapakanan ng OFWs. Target nga ng Aquino Administration, hanggat maaari wala nang aalis pang padre de pamilya o ilaw ng tahanan upang maghanap buhay sa ibang bayan sa ilalim ng reintegration program. Highlight ng kanyang programa para sa mga OFWs ay yung reintegration program. Ang mga OFWs na sina Minda at Lilibet ay ilan lamang sa napakaraming hindi sinuwerteng mga kababayan nating bigong makita at maramdaman ang pangakong ginhawa ng pangingibang bansa. Hindi man pinalad, naramdaman naman nila ang kalinga mula sa gobyerno na siyang gumawa ng paraan upang sila'y mabilis na makabalik sa sariling bayan, habang ang pamahalaan din sa kasalukuyan ang gumagawa ng paraan upang matiyak na sila'y nasa maayos na kalagayan. Opo, malaking pasalamat ko. Napakalaking pasalamat ko na nakauwi ako ng buhay at higit sa lahat, natulungan ako ng gobyerno natin. Pasalamat po kami sa OWA at malaking tulong po yung nagawa niya para sa amin. Ang ating OFWs na hihiram ng puhunan para makapagsimula ng negosyo ay kailangan bigyan ng agad tulong, no? Huwag pahirapan. Yung terms and conditions ng lang hinihiram dapat mabilis, dapat flexible, na hindi sila mahihirapan. So, yun ang direksyon natin for the next 2-3 years. Sa tala ng Commission on Filipino Overseas, mayroon 40 milyong mga overseas Filipino workers ang kalat at nagtatrabaho sa may 100 at 90 iba't ibang mga bansa. 70% rito ay nasa gitnang silangan o Middle East, sabang ang ibang mga Pinoy workers ay matatagpuan ding nagtatrabaho sa Asia, Europa at Estados Unidos. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar.